Bukod sa school supplies nga, isa rin sa madalas bilhin ngayong magpapasokan ang sapatos. Tama, no? At kung naghahanap kayo niyan, Marikina is the place to be. Yes, kilalang kilala sila at sa matitibay at pangmatagalang mga sapatos. This morning, nandyan si Mariz para ibida sa atin yan. Good morning! Morning, Miss Mariz! Shopping na, shopping na! Good morning, beautiful ladies! Yes, Shira and Angel Guardian, nandito nga tayo ngayon sa Marikina, gaya nga ng sinabi natin kanina, no, sa mga tindahan ng mga sapatos. Pero this time, dito tayo mismo sa pagawaan. Dahil yun ang kagandahan dito sa Marikina, hindi lang mga bentahan o yung mga tindahan ng mga sapatos na makikita nyo rito. Actually, para na rin kayong magtutour dahil mismo yung pagawaan makikita ninyo, no? At so yan, makikita natin talagang ang aga-aga pa lang, kahit na alas 8 pa magbubukas yung tindahan, talagang ang mga sapatero, yung mga gumagawa ng mga sapatos dito, talagang ang aga-aga pa lang nandito na po sila. At ayan, makausap natin. Ate, good morning! Iyan po, pakilala po muna tayo. Ano pong pangalan niyo po? Ako po si Ate Arlene. Ate Arlene, at kayo po ay gumagawa ng sapatos for how many years now? 13. 13 years Yes. na. Ano talaga ang pinaka-expertise ninyo? Areglo po or upper. Upper maker. O so kanya-kanya pala kayo ng Yes. ginagawa. So merong sa upper, gaya papakitan lang natin. Ano yung upper na yan? Ito po Ayan, yung yung ibabaw. Opo. Oo, tapos meron namang assign doon sa ilalim naman. Opo, yung sapatero. Okay. Ate, ang gusto kong malaman, ano ba talaga ang kaibahan ng mga sapatos ng Marikina sa ibang mga sapatos? Bakit talagang kapag sinabi mong sapatos sa Marikina, talagang ito yung pupuntahan, ito yung dekalidad? Matibay po. Mura na, maganda at matibay pa po. Quality po talaga. Paano naging matibay? Anong Marami ginagawa po nyo? kami nilalagay dito na mga pampatibay po. Sikreto yon. Baka mamaya Dikit malaman na po, tahi. Oo. Ayun, marami po. Oo. At bigyan na lang kami ng tips na lang. Anong gagawin para mapangalagaan at mas tumagal pa? Alam namin na dekalidad na mga sapatos na Marikina, pero paano mas tatagal pa yung mga sapatos? Halimbawa, ngayon maulan na, tapos nabasa yung leather kasi syempre papasok sa eskwelahan yung mga bata. Paano gagawin para hindi masira agad? Magalimbawa po na basa, pagdating po natin sa bahay, patuyuin po natin agad, punasan po. Punasan, Oo. pero wag ibibilad. Patuyuin. Wag po ibibilad. Bakit? Patuyuin lang po. Kasi maano rin po yung Titigas? ng araw, po, yung sinag ng araw, masisira yung balat. Mas po to sa mga aircon, sa malamig, kung iaano lang po ninyo. So, ang sinasabi sa atin kanina, maglagay kayo halimbawa tissue o yung paper, Opo, ipapasok nyo sa pwede loob. po, Yung para lang hindi, yung ginagawa para hindi ma-deform. Opo, may papel po. Oo, karton. pero at the same time, ina-absorb din niya yung basa. Yes po. Alright. So, Opo. meron po ba kayong gusto sabihin sa mga kababayan natin na tangkilikin ang gawang Marikina? Yes po, kami po dito sa Marikina, manggagawa ng sapatos ay nananawagan po, dito na po kayo sa Marikina, bumili ng sapatos, maganda na po, mura at matibay pa po. Ayan, murang-mura po. Ayan, mga kapuso, ang mga gawang Marikina ng mga sapatos talagang dekalidad, matibay. Ayan, makikita natin hanggang doon sa likod, yan si Kuyang Sapatero. Makikita natin, siya naman yung gumagawa ng ilalim ng mga sapatos na talaga namang dekalidad at talagang maaasahang mga sapatos. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Marikina. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,